Mga kaubayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik. Tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong inilabas po ng COMELEC kahapon mga kaubayan. Nawala daw pong paglabag. Kaya po itinigil na ng COMELEC yung pong pag-iimbestigasyon po kay Senator Marcoleta. Talaga naman pong walang basihan. Hindi po ba? Ang may basihan, yung delivery, yung po ang may basihan dahil meron po mga larawan. Tapos, kilalang kilala pa na mga ex-marine at soldiers. Yung delivery, maleta. Di po ba? Kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayon po yan sa mga soldiers at marine. Yung po ang may katotohanan. Hindi po ba mga kababayan? Umpisa na po natin pakinggan ito pong balita at komentuhan po natin. Abogado po si Senator Marcoleta. Alam niya po ang batas at ang rules. Ito po, pakinggan po natin. Kitang paglabag sa batas at kung meron bang nakitang paglabag sa batas, ano ang epekto nito? Ito ba'y mananatiling isang kasong administratibo o meron itong kasong kriminal na naaayon sa batas? At kung sakali man po nawala, ito na po ang katapusan ng kanilang tinatawag na resolusyon. Walang nalabag sa kampanya si Senator Rodante Marcoleta ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang naging pasya ng COMELEC matapos ang isinagawang en-banc session ngayong araw. Sa naturang pulong, ini-adapt nito ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng komisyon na tapusin na ang investigasyon dahil wala umanong ebidensya na magpapakita na may nagawang pagkakasala ang respondent. Nakasaad sa Resolution number 26-0224, nag-ugat ang investigasyon sa hindi umano pagdedeklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng tinanggap na 75 million pesos mula sa tatlong individual para sa 2025 national and local elections. Sa kanyang depensa, iginiit ng senador na ang nasabing halaga ay natanggap niya mahigit isang buwan bago ang opisyal na kampanya. Kaya itinuturing niya itong personal funds at hindi na kailangang iulat sa SOSE base sa Piñera Doctrine. Bagaman napatunayan ng COMELEC na hindi ganap na sumunod si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code tungkol sa forma at nilalaman ng SOSE, ipinaliwanag ng komisyon na ang kriminal na pananagutan para sa paglabag na ito ay napawalang bisa na ng Section 39 ng Republic Act No. 7166. Dahil dito walang sapat na batayan para sampahan ang senador ng isang election offense. Gayunman, hindi nakaligtas sa batas ang mga nagbigay ng kontribusyon sa senador. Ipinag-utos ng COMELEC sa kanilang law department na sampahan ng reklamo para sa election offense sina Michael Defensor, Joseph Espirito at Aristotel Viray. Base sa investigasyon, ang tatlong donor ay bigong magsumite ng kanilang kaukulang report of contributions sa loob ng 30 araw matapos ang halalan na isang malinaw na paglabag sa Section 99 ng Omnibus Election Code. Napakahalaga po ng declaration na ito at kung titignan nyo sa magkabilang panig, ang paglabag po nito ay may karampatang either administrative side o yung tinatawag po natin na criminal side. Binigyang diin ng komisyon na ang obligasyong mag-ulat ng kontribusyon ay nananatiling mandatoryo para sa mga donor at hindi sakop ng mga pagbabagong nag-absuelto sa mga kandidato. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, dapat magsumite rin ng kanilang deklarasyon ng donasyon ang mga nagbigay ng kontribusyon sa kampanya ng senador. JP Nunez. Yan po mga tambay. Wala pong nakikitang paglabag kay Senator Marcoleta. Ngayon po, ang hinahabol po ngayon ng COMELEC, yung mga nagbigay, yung donor, yung tatlong donor. Dahil alam naman po ni Senator Marcoleta ang batas at rules ng COMELEC. Hindi po ba? Kaya nga wala po silang makitang butas at hindi po nila pwedeng kasuhan si Senator Marcoleta dahil tama naman at maayos naman ang kanyang ginawa. Ngayon, kung merong problema ro sa mga donors, yung mga donors na po ang sasagot niyan.
Hindi po ba? Sila na po ang magpaliwanag sa COMELEC at kung ano ang inihiling ng COMELEC na mga sinasabing requirements, o hindi ibigay nila sa COMELEC. Tapos ang boxing. Pinalaki lang po kasi ang issue. Dahil nga po, mga kababayan, kailangan po nilang ng maraming issue. Dahil po sa sandamukal na issue nila. Ganun lang po yon. Kailangan po ma-divert ang issue. At ito po ay sinakyan ng mga mainstream media. Umano. Lalong-lalo po yung mga nasa mainstream media na mga nadidilibiran din ng maleta. Hindi po ba ayon po sa mga Marines? Siyempre, sasawsawan po nila yan. Kasi para naman mabago at ma-divert ang issue at mapunta po kay Senator Marcoleta. Ganun lang po yun. Kasimple. Logic. Kung yung nagbibigay sa'yo ng maleta, regular na delivery sa'yo, aba, ipagtatanggol mo yun. Lalong-lalo kung ang gobyerno niya ngayon ay mabahong-mabaho sa mga Pilipino. Hindi po ba dahil inubos ang pera ng taong bayan 2023, 2024, 2025 at nakakatsak ba tayong walang korupsyon ng 2026 at patuloy pa rin po ang ginagawa nilang pagpapabagsak, phishing expedition sa Vice President? Hindi po ba at sa mga Duterte? Kasama pa dyan ang ICC na pinangalanan ng mga Marines, nakasama rin sa mali-maleta, di umano? Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, tapos na po ang boxing, mga kababayan. At dito ay gumana na po. Napagana na po nila ang laman ng maleta. Doon po sa napakarami pong binatikos at talagang pinag-usapan sa mainstream media at ganun din po sa mga trolls na binabayaran di umano. Lalo-lalo po sinabi ng mga Marines na regular may maleta ang isang building daw dyan sa Makati, 3 palapag na puro trolls. Ayan, gumana na po ang pera at buwis ng taong bayan. Gamit na gamit po dito po sa issue ni Senator Marcoleta sa kanyang sose. Hindi po ba? Gamit na gamit. Kaya nga po ang kawawa tayo. Yung ating buwis, sa kanila lang po napupunta. Para po siraan yung kanilang pinababagsak. Hindi kaya. Kaya po tayo naghihirap at sobrang hikahos po tayo ngayon. Real talk. Grabe po ang kahirapan po natin. Dahil wala naman pong ginawa ang gobyerno natin, lalong-lalo po yung Senado at House of Representatives. At syempre po, higit sa lahat, yung nasa Malacanang, ano po ba pinagagawa nila sa ating bansa na mahigit 3 taon? Hindi po ba? Korupsyon ang issue at isang damukal na hanggang ngayon tuloy-tuloy na pamumulitika. Hindi po ba? Inubos, nilamon, itinago, dinala sa ibang bansa, di umano, pera ng bayan, pinagparti-partihan. At ngayon, nanganganib tayo sa kahirapan, sobrang kahirapan. Lalong-lalo ngayon, hindi po ba napakataas na po ng gasolina? Nagtataasan na po mga bilihin. Wala po tayong mga katrabaho. Kakulangan ng trabaho sa ating bansa. Kaya nga po tumataas ang krimen. Dahil nga po sa kahirapan. Walang trabaho. Lagana pa ang mga adiktus. Pero ang tinututukan ng gobyerno, hindi solusyon ng kahirapan. Hindi solusyon ng krimen, hindi solusyon ng adiktus, hindi solusyon ng mga kaliwa na ito'y dapat solusyonan. Hindi po ba? Ang sinulusyonan, Duterte. Politika. Yang mahindot na yan. At isa na po dyan si Senator Marcoleta na talagang pinupolitika at binabakbakan. Pero sa bandang huli, lalabas naman po ang katotohanan. Di po ba? Di po ba, COMELEC, sa pangunguna po na inyong chairman, na may mga mali-maleta? Kaya po pag dumating ang panahon at lumabas na po ang katotohanan at maupo po at mabalik ang isang Duterte sa Malacanang, palagay ko, yung chairman ng COMELEC na si George Garcia, hindi kaya matulad ito doon sa isang dating chairman din ng COMELEC na si Andy Bautista na nag-migrate na po sa ibang bansa at hindi na umuwi.
Dahil sa dami yata ng naipon na buwis galing sa taong bayan. Hindi kaya, mga kababayan, pag naupo si Inday, yan po ang malaking tanong. At isang damukal na mga congressman, senador, mga sekretaris, mga general, hindi po ba mga media, nahandyan pa sila Tonyo, hindi po ba may pari pa, simbahan, na kinalat, may mga trolls, kinalat ang pera ng taong bayan para po sa mga sakim at nagpakademonyo sa pera ng bayan. Maraming salamat po mga kabayan at syempre po, mahirap pong gibain at tibagin, lalong-lalo po kung ikaw ay sinisiraan lamang. Hindi po ba? At wala naman po itinago si Senator Marcoleta. Politika po ang naging ugat at gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa gusto po na inyong tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa patuloy nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Eric Hershio ng Canada, kay Beichi Chiyoko Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Chena, si Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At yung panalangin po natin at dasal na ang ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulong Duterte at ang ating mga soldiers, ex-marine, na tayo po sana lahat ay maingatan sa kapahamakan. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At ingat-ingat po, tiis-tiis po tayo. Tiis-tiis po muna tayo mga kababayan. At darating din po ang ating pong minimiti at katarungan na inaasam-asam. Muli po, bye-bye!